Is it right? Kayong mga pro-BBM at kung ano-anong pinagsasabi ninyo tungkol sa mga Duterte. Lumagay kasi kayo sa issue. Lumagay kayo sa issue. Hindi yung personality-based yung bira ninyo. Hindi. Issue. Ninanakawan tayo. Tama, mali. May nagdodroga. Tama, mali. May komunista. Tama, mali. Inaabuso yung batas. Ginagawa. Winewe po na isang batas. Pagka sila nag-violate, pwede. Pagka tayo nag-violate, di pwede. Example, yan sa PNP. Sa kalsada. Tayo, hindi pwedeng dumaan sa carousel. Subukan mo, huli ka. Ticket ka. Sila, dumaan. Cheap PNP. Ay na buhay ito. Sinusweldoan natin, ha? Animal kayo. If ako ang masusunod, terminated kagad yung ganyan. Hindi kailangan ng taong bayan, ng mga opisyal ng gobyerno na sila nagbabiolate ng batas. Tapos sinusweldohan natin. Hindi tama eh. Mali eh. Inom muna ako ha. Natuyo na eh. Okay, so pasensya na kayo sa akin at ano lang. Huwag kayo mawala ng pag-asa kasi dami ko sinasabi. Wala lang kayo pag-asa, no? God is always with us. Yun. Kaya ako, iniisip ko, Ranger ini. Ranger, US Ranger, Airborne, Nuclear Biochemical Defense. Tapos nun Scout Ranger. And then, Government Negotiator. Lait-laitin nyo. Masters in Business Management. Tapos nun Doctoral, PhD in Management. Hindi na lang ako nag-depend ng dissertation kasi nga, nagbigay ako ng kidney. Di ba? Lait-laitin nyo. Kayong mga walang nga kayo na mang-upak ng personal. Wala akong bahid na isang kusing sa AFP. Walang bahid. Lahat yan taong may bahid. Sa akin wala eh. Malis ako, kapitan eh. And that is God's design. Now I understand. I have to be a David, shepherd boy, na walang kamalay-malay na siyang magde-defeat ng Goliath. Hanep, ano? And I accept that already. So, if I have God with me, sa side ko, good luck sa inyo mga kalaban. Okay? Kaya nga sabi ko, sige nga, hintayin natin kung anong mangyayari dito. Kating-kating na rin ako eh. Ay siya nga pala yung mga sinasabi nyo na na piso-piso, no? Piso-piso para kay Supremo. I appreciate it really, no? Thank you, maraming salamat sa suporta ninyo. Well, you're building up that fund, no? Ano pa yan depende yan dun sa DOJ. Kung they will find the fault, yung probable cause, which is in-expect na natin, ng kampo natin. Kasi, walang, makikita mo talaga yung pattern, no? Ginawa nila. Kay Kubiloy, kay Tebes, kay Bantag, lahat ng kalaban, no? So, gagawin din nila yan sa ibang mga personalities na na tumatayo. So, expected yan na luto. It would be something to be amazed at kung kunyari wala, no? Wala kung dinismiss yung kaso. Pero si Torre, very sure na ihahatid niya yung So, tingnan natin, panoorin natin. Well, basta sa akin, ang sinasabi ko, good luck sa inyo. Good luck sa inyo. I will not take it sitting down. I'm not a pastor. I'm a ranger. I'm a ranger. So, tingnan natin. Uy, nasayin naman ako sa gera. Nasayin naman din ako. Di ba? So, tingnan. Marami nagsasabi sa akin, tumayo na eh. Pero iniisip ko rin kasi siyempre yung may mga pamilya rin to mga dati kong tropa, mga ranger.
marami naman mga musang eh. At maraming salamat sa inyo, no, sa pakikibaka ninyo. Sige, tapusin na natin. Tapusin na natin. Kita-kita tayo, no? Sige, hintayin niyo yung salita ko. So, ngayon, in-enjoy ko lang yung buhay ko. In-enjoy ko kain-kain, food trip, lakad-lakad sa just sa session, sa SM. Nood kami ng sine kanina eh, ni Mrs. Ni Captain America. Nood kami ng sine. So, matagal-tagal na kami din nanonood. So, sinubukan namin manood para mag-enjoy naman. Libre naman na senior dito eh. Okay. Sino pa ba? Ay, nakabangga ako kahapon dun sa tuwan-tuwa kay Magalong, At saka meron pang isa, tuwan-tuwa kay Magalong. Sino ba yung tuwan-tuwa kay Magalong eh? Matino daw si Magalong. So, I would like to recommend General Magalong if ever he will be considered by whoever na kayong mga may ambisyon na magpatakbo ng bansa. Consider him to be part of that Revolutionary Council. I think he will do good, General Magalong. No? Kasi he has a good record also. And then he has been fighting corruption also. May mga naninira, pero generally, tingin ko he'll do good, si Sir. Upper class ko, nakasama ko yan sa honor committee eh. Si Sir Benji. So, sa mga na nagpo-form kunyari ng advisory council or revolutionary council or EC council, ang advice ko, you consider Benji. Regardless of color, may nagsasabi, dilawan siya eh. Pero, siguro naman, pagka nation building, kalimutan mo na yung mga kulay. Tingnan muna natin kung ano yung pwedeng ibigay sa bansa. Tingnan muna natin yung ganun. Let's put our differences aside. No? Let's look at how this country can move forward given the right people who can give something to this country. Let's maximize ba? Otherwise, wala. Sa kangkungan tayo pupulutin. Rather than killing each other, rather than destroying each other, we better unite and do something about the current situation of this country. Bangkarote tayo, kaya dapat dyan, ang unang tingnan yung inventory ng mga natitirang yaman, pera, assets, inventory ng saan manggagaling yung pera para makarecover yung bansa natin. Ninako talaga eh. Kayong mga nasa AFP tsaka PNP, you better make up your mind. Kasi hindi pwedeng ganito tayo. Kung kayo kumilos noon pa, no? Na siyang sinasabi, nag-i-incite ako. No. I am a citizen of the Republic, concerned about the Republic, concerned about the future of this country, concerned about the future generations of this country. Okay, kung nung pa sa totoo lang, reality check, kung nung pa kumilos ang AFP tsaka PNP, nanakaw ba yung ginto? Nanakaw ba yung PhilHealth? Nabangkarote ba yung PhilHealth? Nagkaroon ba ng question dyan sa lintik na 2025 budget na yan? Na ilipat ba yung PDIC na yan? Ilang bilyon yun? O, ang dami pa eh. Pera. Kung nung pa lang, ang issue pa lang, nung mga bandang January, February 2024, last year, ang issue pa lang noon is PCSO. Di ba, remember? Yung loan better na nananalo na 5 jackpot prizes na panalunan worth 1.7 billion, 500, 100, o ilan yun? 1.7 billion na panalunan in 1 month, less than 1 month, December of 2023. Yun yung issue. Eh kung doon pa lang, nagsalita na, tumayo ng AFP, mali yan, mali. Wala, hindi na mangyayari lahat ito. Kaya, usigin kayo ng konsensya nyo. Nasabi ko lang, reality check. Ngayon, mananakot pa yung iba dyan na fake news.
Puta na, fake news. Ninakaw na nga yung pera eh. Fake news. Fake news ba yung ginto na nawawala? Fake news ba yung mga tinanong nila Caselis ni Badoy na yung 1.8 billion? Mali nga eh. 2.2 billion nga yun eh. Tapos dinagdagan pa. Nireset nung next budget, 2.2 billion din. 2.066 billion. Naging 2.183 billion. Oh. Nakailang Pasko na, 2 Pasko na. O, paano? Pinamigay din na pang-abroad. Ang dami sanang nasagip na pera just because you are upholding the Constitution. You are apolitical. Lenchok na yan. Kaya huwag kayong mag-isip ng Duterte, isipin nyo Constitution. Ayun sinasabi nyo. We will uphold the Constitution. You have violated the Constitution. Sorry, AFP, PNP, you have violated the Constitution. Hindi ako na serbisyo. Wala na ako serbisyo. Kayo. You are still continuing. You are continuing to violate the Constitution. Upholding not the Constitution. Upholding the violation of the Constitution. Pakibasa nyo nga yung preamble. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society. Humane ba yung ang tataas ng bilihin? Wala nang yung mga bata na nadaanan namin ni Bukay, near Station 10, Kamuning, yung bata sumisingot lahat ng rugby, naka-plastic, misingot mga 10-year-old. Humane pa ba yun? Living dead na yung mga yun. 5 bata. Gusto kong babaan eh. Anong gagawin ko doon? Tatakbo yun, mamaya masagasaan pa. Nandoon, 30, 50 meters away from Station 10. Kamuning. Ano nangyari sa bansa natin? Bata. You uphold the Constitution. You are upholding the violation of the Constitution. You are upholding the sure quicksand fate of this country. Nakaka-low moral kayo. Tapos sasabihin nyo, professional. Meron ba professional na gano'n? Kita nyo sa kalsada gano'n? Meron ba professional nagbabiolate ng traffic law? Ultimo chief PNP, convoy niya. Sasabihin nyo, senior officers yun. To hell, sino yun? Dapat dun, reprimanded yun, tanggal sa serbisyo. Hindi porke general kayo, you have the ticket to be arrogant, to violate, because the authority came from the people, the Filipino people. All authority came from the Filipino people, and it can be taken away anytime. Mag-considere kayo. Hindi yung ganyan na pabida effect, pasosi effect kayo, pabida effect, know it all. Hindi kayo pwedeng kosyonan. What happens kung hindi kayo pwedeng kosyonan? Wala na, arugante kayo, dating nyo, arugante. Sabihin nyo, soldiers of the Filipino people. Tapos galit kayo pagka kinosyonan kayo. Kami, iniiwasan namin na magalit ang taong bayan sa inyo totally, na mawala na yung prestige ninyo, yung uniform. Kaya kami nagagalit, galing kami dyan eh. Kaming mga retired. Nasasabihin nyo, retarded kami, mga wala kaming ano. Hindi. We grew in the organization. We are part of the organization in our hearts. That's why we are angry. Kaming mga retired, kaming mga MUP na nakita namin yung iniwanan namin na nabababoy. Pucha, tagal natin nilabanan. Tagal nilabanan yung NPA na yan. 50 years, 5 dekada. Tapos yung ibabalik nyo lang mas powerful sila. Kakainis ka. And then, you're not doing anything. Yung intel ninyo, intel. Para saan? Ang inuusig ninyo, yung mga nagsasalita laban sa kagaguhan nitong gobyerno nato.
Nitignan nyo, ini-intel ninyo, minamantoman ninyo yung mga nagsasalita. Sila Joy, sila Trixie, sila Vic, Rodriguez, lahat. Sila MJ. Ini-intel ninyo, kami, pati kami, ini-intel nyo eh. Anong klase yan? Sinusweldo namin kayo para bastusin kami? Para pakinggan yung mga ano namin? Para silipin ninyo? Yung ginawa ng PNP doon kay John Abines. Putragis yan. Anong kaso? Naghanap sila ebidensya. Kukunin yung cellphone ng tao tsaka yung laptop ng tao. Anong klase yan? It has to end. It has to end. Filipino people, it has to end. We, the sovereign Filipino people, cannot take this lying down, sitting down. We cannot afford to let it pass by unnoticed. You have to stand up and say, wag ganyan. Galit kami. Ayaw namin ng binababoy kami. All power, all government authority came from the Filipino people. Gising kayo. May tatayo ako lang. Mga musang lang ang tatayo. Ay, buhay ko talaga. Sige, magbasa na ako. Nakakaloko tong natin. Magsalita man ako magsalita na magdamag. Ganun pa rin. Panalo pa rin sila Tamba, sila BBM. Bangag pa rin siya. John Lee Maningo. Hi. Good evening, sir. John Lee Maningo. Vanji Aquino watching from Cavite, Philippines. Thank you. Nanette, OFW Mix Vlogs. Thank you for that. Praying to all FGF families. Thank you, Nanette. Joel Paila. Full support Supremo. FGF from Bataan. Kamusta kayo sa mga taga-Bataan? Magparami kayo ha. Magparami kayo kasi baka dyan maglabanan sa Bataan pagka nagkagera. Yan yung yung nangyayari ngayon sa China, hidwaan na naman tayo, no? Gusto ng admin yan pagka nagkagera nga para mabisi na no? Actually, ang Amerika ayaw magkagera Ayaw nila Trade lang nga si Trump. Trade lang ang gusto niya. Kaya hindi pwede yung ubra na yung pasikat-pasikat na gegerahin na ng China. Hindi natin kaya. Ngayon, kung aasa tayo, para tayong si pangalan nun? Yung clown, si BBM para maging Zelensky. No? Na bilyon-bilyon ng binigay ng Amerika para sa sa aid, and then nawawala yung kalahati. So, ganyan din mangyari kay BBM. Dala na Amerika. That's why whether the bases stay or not is actually not the question. The question is whether America and China will have an accord na hindi sila magbakbakan. Paggulo ang Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, yabang-yabang. Gera, ganon. Yun yung gusto ng dating administration na si Biden. Gusto magkagera para makabenta sila ng armas. Si Trump, okay lang, pero magbayad kayo, hindi libre. And ang thinking namin, BBM will have to go down. BBM will have to go down. Kasi para makausap ni Trump si President Xi, na kailangan yung leadership dito pinagkakatiwala ng dalawa. By si Trump and si President Xi and even Putin, no? And all the other na involved. It's a US main character, US and China. Siyempre, US may allies, China may allies, so hindi pwede yung magsisimula ka ng usapan tapos si BBM. Galit nga si Trump sa bangag
Nakaka-insulto pagka kunyari si President Trump ang mag-require kay BBM sa hair follicle drug test. Wow, bad trip yun. Wow, bad trip BBM yun. Oy, malapit ka na ma-hair follicle. Ay, nako, may alam kami, hindi mo alam. Ay, nako. Kasi kung kunyari magbabago yung gobyerno, yan ang one of the first things again na dapat gawin apart from the declaration of revolutionary government para ma-reboot lahat. Dapat ganun yung yung style. Baka ganun yung utak na ng iba, no? 5 grupo kasi ang ang nag-iisip. Mga retired military pa, mga general, mga general pa iba, no? So, alam niya sa military So, wala naman sikreto-sikreto sa mga military. So, meron dyan tahimik. Hindi ko sasabihin pangalan, hindi ko naman alam So, yun nga, ang problem lang kasi, yung iba gusto, sila na humawak. Yung iba naman gusto, may ibang humawak. Yung iba, meron din naman gusto, si BP Inday ang humawak. Ang dapat tanungin nyo, ano yung say ni Inday? Baka ayaw ni Ka-Inday na umawak o gusto ni Ka-Inday na umawak. Yun. Pero ang lagi dyan na dapat isipin, Inday Sara has 32 million na mandate. At the same time, BBM has 31 million. So, ang iwasan yung mangyari, maglaban yung 31 million at yung 32 million. Good sana kung yung 32 million, yun din yung bumoto ng 31 million. So, yun yung Kasi pagka ganon, 32 million yung bumoto kay Inday, yun din ang bumoto, 31 million kay BBM. Wala na to. Diba? So, ito dapat. Kaya hindi mo pwedeng burahin kagad sa equation si Inday. Kaya kung anyone sa inyo na nag-iisip ng military junta o kaya revolutionary government, opinion lang, hindi nyo pwedeng tanggalin si Inday Sara sa equation. Kaya nga ang FGF, laging paninindigan ng FGF, Inday ang kahit nga kalimutan niya yung Duterte, no? Doon tayo sa taong bayan, doon tayo sa konstitusyon. So, kalimutan si Inday. Ano nakalagay sa konstitusyon? Pag hindi na pwedeng presidente, tinanggal siya ng situation, ng taong bayan, may impeachment kasi pwedeng tanggalin siya ng taong bayan, no? Pwedeng namatay, na-overdose kunwari, pero baka pakonti-konti pakonti-konti lang yung singhot ba. So, doon tayo sa tanggalin siya ng taong bayan. Napiko ng taong bayan. Sasabihin na iba, wala sa konstitusyon yan. Maraming wala sa konstitusyon. Pero all power emanates from the Filipino people. Anytime, pwedeng tanggalin si Marcos ng taong bayan. Maano lang yung taong bayan matagal mag-intindi no? Matagal mag-intindi. So, ang dyan, no choice Kasi kung titignan mo constitutional successor, si Inday. She has the mandate. You cannot put a general. You cannot put a mayor. You cannot put anyone else. Walang mandate. You're talking of transitioning from one leader to another leader. Both has the mandate. They both have the mandate. So, BBM, 31 million. Inday Sara, 32 million. Not anyone else. Not anyone else. Kaya sabihin nyo, senator. Ano ba yung senator? 25 million. Ang congressman, 300,000. Yan, di ka pwede dyan tamba. Di ka pwede. Di ka obra dyan. Kaya, all the way yan, kung titignan ninyo, eleksyon, dayain, revolusyon na mangyayari dyan. Revolusyon. Hindi mo pwedeng ipilit yung sarili mo tamba. Sorry hindi mo pwedeng ipilit. 300,000, 100,000. Baka wala pang bumoto sa iyo ngayon Tapos dadayain nyo. Galit ang tao. Revolusyon yan. Kaya ang pananaw ko, kahit hindi kami tumayo, kahit hindi ako tumayo,
kahit ikulong nyo ako, magagalit lang yung ibang tao. Magagalit yung ibang tao. Impeach nyo si Inday, revolution yan. Magagalit ang tao talaga. 32 million kaaway nyo eh. Nasabi ko nga, yung 32 million na yon, sure yon na bumoto kay Inday. Yung 31 million, yung iba doon, sinabi, dinaya. 20 million yung daya, 11 lang ang bumoto. So, saan galing yung boto? Kung yung bumoto dito, yung 31 million, dito, lakpas na nga ito ng 1 million eh. So, marami na nagsasabi na bangag at mga na walang paki, walang alam, wala na respeto sa kanya, nabudol. So, ilan yun? So, kung titignan nyo, pagbanggain mo yun, talo to. Kung umabot tayo ng civil war. Kaya yun yung iniiwasan. Nakailan pa ba magpatayan tayo? 31 million, 32 million, magpatayan yan. Kung gusto nyo, hawak din yung AFP, bangag yung AFP, bangag yung PNP, bayad, etc. Walang alam, tamukyo. Inyo na yan. Inyo na yan. Yung kabilang grupo, magtayo sila ng bago. Oh, yung nagbabayad ng taxes sa inyo, yung gusto magbayad, magbayad kayo dyan sa inyo. Yung dito, gustong umusad, dito kayo magbayad ng taxes. Hiwalayin na lang ninyo. No. Ala nakakainis eh. Nadadamay lahat eh. Damay buong Pilipinas eh. Oh, mamaya sasabihin nyo, kakasuhan nyo, magkago, mga PI nyo. Kasi tignan ninyo, why doom the whole country? You will doom the whole country. Magiging komunista, magiging bangag, magiging bangkarote. Let those who want to chart their own destiny, hayaan nyo na. No, yun na. Hayaan nyo na, dyan na kayo. Lipat akong Mindanao. Lipat ako Mindanao. Ayoko dyan sa kundi kaya maiiwan ako dito sa Cordillera. Ay, laban-laban, fight-fight. Oh, magiging rebelde ko. Ano nga kayo maging rebelde ko? I'll spend the rest of my life fighting you people. Na ambus kaliwa kanan. Naku, delikado yun. Ranger man ako. Turuan ko man lahat ng mga sundalo na mga bago, mga FGF, turuan ko. No, paano ko gagamit ng biological warfare? At saka, chemical warfare, no? Ay, kasi dinadami nyo buong Pilipinas. Gusto nyo nakawan nyo lahat. Paano yung gustong umabante? Dito na lang yung iba, hayaan nyo na sila. Total, establish your own kingdom. Bangag Kingdom, dito kayo. Luzon, Republic of Bangag, dito sa Luzon, di ba? Oh, yung gusto sumama sa inyo, dun kayo. Sama-sama kayong lahat. 31 million kayo, kuno. Sama-sama tayong babangon muli. O mga banat nyo, mga bagong Pilipinas. O yan na, inyo na. O, AFP, PNP, dyan na kayo. Sumama na kayo dyan. Yung mga gusto. Total, you uphold the Constitution yung gusto nyo paano yung dito sa kabila, uphold the Constitution din? Gumawa kayo ng sarili nyong Constitution. Dito rin, gawa kayo ng sarili. Nakakainis na kasi. Yung bangayan. Ang nagsasaper yung maliliit na mga kababayan natin na hindi nga kayo nadidinig Hindi nga, nakakita ngayon, election fever. Nakakainit kayo ng ulo. Nagsasaper yung mga taong bayan. Nagsasaper, kita niyo, wag sana yung anak ninyo yung nandoon na sumisingot ng rugby. Putang PI kayo. Wala nang kinabukasan yun. And who is supposed to take care of them? Yung parents nila, nagsasyabu Oh, sino? Pagka yung bata, nakita mo nagaganon, yung mga magulang, definitely bangag din. Who's supposed to take care of them? The state? Yung barangay? The PNP? And that is the sad fate of this country. Just because the Filipino people cannot stand up. One day, stand up and say, we are claiming back our democracy. We are installing the death penalty. We are ending all this demonic